So, ito na yung pinaka-last na topic natin sa dividends. Ay, wait. Sa equity, sa shareholders equity, dividends. So, basically, ang isang corporation, syempre, kumikita yan. So, kapag kumikita siya, hindi naman niya pwedeng sarilinin lang yung kita niya. Kailangan papamahagi niya yon doon sa mga shareholders. Syempre, yung mga shareholders, hindi naman yan bibili ng shares kung walang kapalit, di ba? Syempre nag-e-expect yan na since nag-invest ako sa'yo, kailangan may balik yun sa akin. Diba? Imposible namang ibigay mo lang yung pera mo basta-basta nang walang kapalit. So may kapalit yun. Ang kapalit nun is yung dividends. So, ang dividends is yung distribution of corporate earnings. Syempre, yung may-ari, 'di ba? Kaya nga kumikita yung kaya nga nagbi-business yung isang company is para kumita. Kumita para sa mga owners niya, 'di ba? Eh kung marami kang owners, which is yung mga shareholders, lahat 'yun bibigyan mo. So yung tawag doon sa mga earnings na dinidistribute sa mga shareholders is dividends. So minsan kapag bibili kayo ng shares, isa 'yun sa mga tinitignan na criteria. Magkano ba yung dividends na binibigay ng company na 'to? So, halimbawa ako gusto kong bumili ng shares ng Meralco, halimbawa, company kasi ang Meralco and may mga shares din 'yun. Siyempre isa sa titignan ko, magkano ba yung dividend per share ng Meralco? Halimbawa, ang dividend per share niya is 10 pesos per share, ayan. Tapos halimbawa meron isang company pa, halimbawa si Aboitiz. So si Aboitiz ano din 'yun, sa power din 'yan, parang Meralco. Halimbawa ang Aboitiz ang dividend niya is 5 pesos per share. So kung ako bilang shareholder, ano bibilin ko? Siyempre mas pipiliin ko si Meralco kasi mas malaki yung dividends niya, mas marami akong makukuha sa kanya kapag bumili ako ng share. Sabihin, isang indication din 'to na mas malaki yung kita ni Meralco kasi mas malaki yung dividends niya, eh, 'di ba? Hindi ko sinabing agad-agad, pero pwedeng indication yun na dahil mas malaki yung dinidistribute ng dividends, pwedeng mas malaki yung kita niya, di ba? So, ganun yun. Ang dividends, ang pinapamigay na dividends, pwede yung cash, pwede yung non-cash. So, ibig sabihin, ikaw kung shareholder ka, pwede kang bigyan ng kotse, pwede kang bigyan ng lupa, pwede kang bigyan ng equipment, ganun. Pwede rin siyang notes, or other corporate evidence, other evidence of corporate indebtedness. So, pwedeng utang, bonds, ang ibibigay sa'yo. Eh, di ba ang bonds may interest din yun. So, kahit na utang, kikita ka pa din. Pwede pa rin yun. And pwede rin shares. So, halip na cash ang bibigay sa'yong dividends, ang bibigay sa'yong dividends is yung share mismo ng company. So, madadagdagan yung shares mo. Gets ba yun? So, ulitin ko yung dividends, hindi lang siya pera. Pwede rin siyang non-cash asset, pwede din siyang utang or mga bonds, ganun. Pwede rin siyang stocks ang ibibigay sa'yo. Pero dito sa atin, ang i-discuss lang natin is yung cash. So ito, madali lang to and sobrang ikli lang. Tsaka sobrang basic talaga. Kaya hindi kayo mahihirapan dito sa dividends. So ito, dividends previously described are paid out of accumulated earnings of the corporation. But dividends may also be paid as a return of shareholders' invested capital. This type of dividends are called liquidating dividend. So, dalawa kasi yung dividends. Pwedeng out of earnings and out of capital. Kapag out of earnings, yung kita ng company, dinidistribute lang niya sa shareholders, kaya nga earnings. Pero kapag out of capital, para na siyang withdrawal. Ibig sabihin, yung mismong capital mo, binabalik na sa'yo. Yung ininvest mo, binabalik na sa'yo. Kaya ang tawag doon is liquidating dividend. Eh, di ba kung natatandaan nyo yung liquidation, di ba nagsosolian na yun ng, sa partnership, di ba, nagsosolian na yun
ng investment. Pero dito, ang didiscuss lang natin is out of earnings. Ibig sabihin, lahat ng dividends na dinidistribute sa mga shareholders is galing lang sa kita ng corporation. Ngayon, yung dividends, hindi yun automatic na ibibigay sa'yo. Bago siya mabigay sa mga shareholders, kailangan pinagmitingan muna yon ng mga board of directors. Tapos, pag pinagmitingan nila, pag-uusapan nila magkano, pag-uusapan nila sino-sino mga shareholders makaka-receive, pag-uusapan din nila kailan ipapamigay yung mga dividends. So, board of directors yung magde-decide nun. Magmi-meeting sila. Kung natatandaan niyo yung board of directors, sila yung nagmamanage noong corporation. Diba na-discuss natin sa nasa naunang module. Tapos, syempre, ang board of directors din, bago sila mag-declare ng dividends, syempre, titingnan muna nila kung kumikita ba yung company. Hindi naman basta-basta magde-declare. Kasi anong i-declare mong dividends kung hindi nga kumikita yung company mo? So, i-assess din nila yun. Kaya nagkakaroon ng meeting lagi. Kasi inaaral nila yun lahat. Ngayon, kapag nakita naman nila, kumikita yung company, maganda. Sige, declare tayong dividends. Ganun yun. So, meron kayong mga date na kailangang tandaan dito sa dividends. Una, yung date of declaration, sunod date of record, tsaka pangatlo, date of payment. So, sa date of declaration, dito, in-approve na ng board of directors yung dividend. So, dito sa date of declaration, since dineclare na ng dividends, dineclare na ng board of directors na magkakaroon ng dividends, dito na mag-a-arise yung liability natin to shareholders. Ibig sabihin, magkakaroon na tayo ng utang sa kanila. Kasi nga, sabi ng board of directors, mamigay na kayo ng dividends. So, tayong company, dahil sinabi ng board of directors, magkakaroon na tayo ng utang doon sa mga shareholders. So, dito sa date of declaration, magkakaroon ng entry na debit tayo ng retained earnings and credit tayo ng dividends payable. Dito mag-a-arise yung una nating entry. So, di ba kung natatandaan nyo dun sa treasury shares, nabanggit ko yun, yung retained earnings, kung para saan siya. Di ba ang sabi ko sa inyo, para siyang alkansya. Doon nyo ipapasok lahat ng kita nyo, tapos kapag kailangan nyo nang ipamigay yung kita nyo, kukuha din kayo dun sa retained earnings na doon sa alkansya na yun. So, dito, dividends, syempre, saan mo kukunin yun? Sa retained earnings din. Kaya yun yung nakadebit sa atin. Tapos, since meron na tayo nag-arise na utang sa mga shareholders, which is yung dividend, kaya magre-record tayo ng dividends payable. Next, date of record. So, mas shortcut yung date of record. So, dito naman sa date of record na to, dito ma-identify kung sino-sinong shareholders lang yung makaka-receive ng dividends. So, parang ito yung cut-off. So, halimbawa, ang board of directors sinabi, mamimigay tayo ng dividends, pero kung sino yung mga shareholders as of December 31, 2020, sila lang ang makaka-receive ng dividends. So, halimbawa, namili ako ng shares December 29. Ayan. Di owner pa rin ako, tapos hindi ko siya binenta hanggang ngayon. So, ibig sabihin, party ako ng mabibigyan ng dividends kasi ang sabi ng BOD, hanggang December 31, yung mga owners ng December 31 yung makaka-receive. Pero halimbawa, bumili ako January 2, 2021, makaka-receive ba akong dividends? Hindi. Kasi ang sabi, yung mga shareholders lang as of December 31, 2020, yung makaka-receive ng dividends. So yung ibang investors, matatalino yan. Minsan ginagawa nila, inaantabayanan nila kung hanggang kailan yung cut-off or yung date of record. Tapos, bibili sila ng shares nun. Pagkatapos, kapag na-distribute na yung dividends, o kaya naman, pag natapos na yung date of record, ibebenta na lang ulit nila yung mga shares. Pwede yon. So, halimbawa, December 31, bumili ka. Or December 29, bumili ka. January 1, tapos na yung cut-off, tapos na yung date of record, benta mo na agad yung shares mo. Pwede yun, makaka-receive ka pa rin ng dividend kasi kasama yung pangalan mo
sa mga shareholders nung as of December 31, 2020. So, cut-off lang talaga to kung sino-sinong shareholders yung makaka-receive ng dividends. Dito, wala tayong entry. Kasi wala namang transaction na nangyari. Sinabi lang kung sino-sinong mga shareholders ang makaka-receive ng dividends. Then lastly is yung date of payment. Sabihin, ito kung kailan mismo actual na mare-receive ng mga shareholders yung dividend. So kung dito may utang tayo dito sa date of declaration, sa date of payment, syempre magbabayad na tayo ng utang. So debit lang kayo ng dividends payable and credit tayo ng cash. Kung cash yung ipapamigay sa'yo. Syempre iba-iba yon. Iba-iba yung credit depende kung anong klaseng dividend. Pwede siyang property, pwede siyang bond payable, pwede siyang stock. Pero dito, ang pag-aaralan lang naman natin cash. So, ganito lang yung entry natin.